Sa iba pang balita, bumaba man ang kaso ng dengue sa Baguio City, nananatiling hindi sapat ang supply ng dugo sa Philippine Red Cross Baguio. Alamin ang detalye mula kay Sunmerlay Sandino. Sa pagbaba ng kaso ng dengue dito sa lungsod, ganun din ang pagbaba ng supply ng dugo dito sa Red Cross Baguio. Bagamat wala naman umanong kakulangan sa supply ng dugo, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng buong syudad. Sa isang linggo ay 3 beses na nakakapagsagawa ang Red Cross Baguio chapter ng blood donation drive sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kumukuha ng dugo sa kanilang tanggapan. Ayon kay Vina Vanica Asuncion, CSR ng Red Cross Youth, hindi ganon kasapat ang collectives nila ng mga dugo sapagkat hindi lamang ang lungsod ang binibigyan nila ng supply kundi maging ang mga karating na rehiyon. For dun sa term na sapat, hindi ko masasabing sapat siya kasi kung sa Baguio lang, kakayanin sana, no? Sapat sana siya. Pero Red Cross Baguio City Chapter kasi is accommodating different provinces like Region 1, Region 2, and other CAR din po inaano natin. Paliwanag ni Asuncion, may iba't ibang components ng dugo. Inihihiwalay ang mga ito sa isang proseso kung saan ang component lamang na kailangan ng pasyente ang ibinibigay sa nangangailangan. May mga iba't ibang components muna tayo. So meron po tayong whole blood, PAC-RBC, platelet, at saka frozen plasma and cryo. So yung mga yon kasi may mga kanya-kanya po siyang purpose. Sa kasalukuyan, ang platelet ang pangunahing kailangan na supply ayon sa Red Cross. Ito ang may pinakamaikling shelf life na 5 araw lamang kaya mas nauna itong maubos kumpara sa ibang mga blood components. Samantala, binigyang diin ng Red Cross ang mga kwalifikasyon ng mga nagnanais mag-donate ng dugo. 50 kilos po sila, no? Bago po mag-donate, dapat po nakakain na kahit light meal lang po and nakainom po ng at least 500 ml of water. And then po, at least hindi po, wala po silang ubo at sipon na pupunta po dito. Wala rin pong fever. Hindi rin po sila may sakit po sa puso. Kung may sakit man po sila sa puso, at least po makakuha po sila ng medical clearance po sa kanilang doctor kung papayagan po silang mag-donate. And then po, yung mga eligible po na pwedeng mag-donate kasi 'di ba sabi nila pag high blood bawal daw po mag-donate. Actually, kung magdo-donate po kayo on that day at nakainom naman po kayo ng maintenance drugs ninyo, pwede naman po kayong mag-donate ng dugo. Basta po normal po yung ating blood pressure. And another misconception, pag sila daw po ay may tattoo, bawal daw po mag-donate. Pinapayagan po natin at least may 1 year na po yung kanilang tattoo. Ibinahagi naman ng isang blood donor na si Mark Augustus Pinlac na ang pagdodonate ng dugo ay isang malaking tulong upang madugtungan ang buhay ng ibang tao. Good morals and of course, every time you donate blood, it helps another person. Ang isang blood donation drive maaaring makapagsalba ng 3 buhay. Hinihikayat ng Red Cross Baguio Chapter ang publiko na huwag matakot mag-donate ng dugo sapagkat ang 10 minuto ng pagbabahagi ng dugo ay makatutulong upang madugtungan ang buhay ng mga pasyenteng nangangailangan. Sunmerlay Sandino para sa PIA News, Cordillera.